Wala kang pinagkaiba sa isang basahang marumi, Winona. Nakasabit ka lang sa pangalan ko, pero sa totoo lang, ikaw ang pinakamabigat na pabigat na pilit kong hinihila pataas sa loob ng 10 taon. Ang boses ni Winston ay parang hagupit ng latigo sa gitna ng katahimikan ng kanilang silid. Malamig, puno ng pagkamuhi, at walang bakas ng pag-aalinlangan. Ang bawat salita ay itinanim niya sa hangin nang may sadyang hangarin na sakta ng babaeng nasa harap niya. Sa sandaling iyon, hawak ni Winona ang isang mamahaling Italian suit ni Winston. Sa kabila ng pangangatal ng kanyang mga kamay, maingat niyang tinatahi ang isang maliit na bahagi ng manggas na bahagyang nasira. Ang kanyang mga mata ay malabo na dahil sa pagod, bunga ng ilang gabing puyat para lamang masiguradong perpekto ang bawat gamit ng asawa. Sa bawat tusok ng karayom, may kalakip na panalangin na sana sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod ay muli niyang maramdaman ang init ng pag-ibig na unti-unti nang naglalaho. Ngunit ang sagot na natanggap niya ay ang malupit na paghahambing sa kanya sa isang basahan. Napatigil ang kanyang mga daliri. Nadama niya ang matalas na dulo ng karayom na bumaon sa kanyang balat. Isang maliit na butil ng dugo ang sumibol sa kanyang daliri. Mabilis na kumapit sa puting tela ng suit, parang isang maliit na rosas ng pighati na biglang bumuka. Ngunit hindi niya naramdaman ang sakit sa kanyang kamay. Ang hapdi ay nasa loob, isang uri ng kirot na tila unti-unting pumupunit sa kanyang dibdib. Hindi siya sumagot. Nanatili siyang nakayuko, ang kanyang buhok ay nagsilbing tabing sa kanyang mukha na unti-unti nang nilalamon ng pamumutla. Ang tanging maririnig sa silid ay ang mabigat at mapagmataas na paghinga ni Winston habang nagsasalin ito ng alak sa baso. Tila baliwala sa kanya ang mabasag ang puso ng asawa. Eksaktong sa sandaling iyon, uminit ang cellphone ni Winston na naiwan sa ibabaw ng side table malapit sa kamay ni Winona. Isang notification ang sumindi sa dilim. Hindi sinasadyang napatingin si Winona. Ang pangalang lumitaw ay Cheska, ang pinsan niyang itinuring na kapatid, ang tanging kamag-anak na inakala niyang sandigan niya sa mundong ito. I can't wait for later, love. Miss ko na ang bango mo. Hayaan mo na ang basahan mo sa bahay. Soon, ako na ang reyna ng De Vega Estate. Ang mga salita sa screen ay parang mga linta na sumipsip sa natitirang lakas ni Winona. Ang kanyang paningin ay nagdilim. Ang suit na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, parang isang bangkay na wala ng buhay. Ang kanyang lalamunan ay naging tuyot, tila punong-puno ng bubog na pumipigil sa kanya na huminga o sumigaw. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay naging isang mabigat na tambol na umuukit ng pangalan ng pagtataksil. Bakit ka nakatunganga riyan? Ang boses ni Doña Wilhelmina, ang kanyang biyenan, ay biglang umalingaw-ngaw mula sa pintuan. Ang matanda ay nakatayo doon. Ang mukha ay parang inukit sa bato, puno ng pangungutya habang nakatingin sa suit na nasa sahig. Pati simpleng pagtatahi, hindi mo na magawa ng tama. 10 taon ka naming pinakain at binigyan ng bubong, Winona. Utang mo sa amin ang bawat hininga mo. Huwag mong ipakita sa akin ang mukhang iyan na parang ikaw ang biktima. Inilapag ng matanda ang isang makapal na folder sa mesa. Pirmahan mo ito. Mga dokumento ito para sa ilulunsad nating charity gala. Ayaw kong may marinig na reklamo. Tiningnan ni Winona ang mga papel. Hindi niya alam na ang mga dokumentong yon ang magiging tanikala na gagamitin nila para tuluyan siyang ibaon sa utang at kahihiyan. Tumingin siya kay Winston. Naghahanap ng kahit katiting na awa, ng kahit isang sulyap na magsasabing biro lang ang lahat. Ngunit ang asawa niya ay nakatingin sa malayo, ang isip ay halatang nasa ibang babae na. Naramdaman ni Winona ang lamig ng gabi na nanunuot sa kanyang mga buto. Ang kanyang mga kamay ay naninigas, ang kanyang diwa ay parang isang telang unti-unting hinahabi ng galit at pighati. Tumayo siya roon, mag-isa sa gitna ng karangyaan ng mansyon, na tila naging isang malawak na libingan ng kanyang mga pangarap.
Hanggang kailan ko dapat tahiin ang mga butas ng isang relasyong matagal nang wasak? Hanggang kailan ako magiging martir sa altar ng mga taong ang tanging alam ay kumuha at manira? Nanatili siyang nakatayo sa dilim. Ang anino niya ay mahaba at tila pilit na kumakawala sa kanyang paanan. Ang katahimikan ay naging mas nakabibingi kaysa sa anumang sigaw. Hindi siya gumalaw kahit nang talikuran siya ni Winston at iwan siyang mag-isa sa silid na puno ng bango ng mamahaling pabango at amoy ng pagkabulok ng katapatan. Ang bawat pirma mo sa mga papel na yan, Winona, ay tila isang pako na unti-unting ibinabaon sa sarili mong krus. At ang masakit pa rito, ikaw mismo ang humahawak ng martilyo. Ito ang tanging naisip ni Winona habang nakatitig sa madilim na pasilyo ng mansyon. Lumipas ang ilang oras mula nang iwan siya ni Winston. Ngunit ang pakiramdam ng pagkabigo ay tila isang malapot na putik na kumakapit sa kanyang balat. Bit-bit ang isang basong tubig para sa kanyang biyenan. Isang gawaing nakasanayan na niya bilang bahagi ng kanyang pagiging mabuting mina. Ay dahan-dahan siyang naglakad patungo sa silid-aklatan ng mga De Vega. Ngunit bago pa man niya maabot ang pintuan, ang mahina ngunit malinaw na pag-uusap sa loob ay nagpatigil sa kanyang mga hakbang. Ang pintuan ay bahagyang nakabukas, sapat na upang makalusot ang liwanag ng lampara at ang masasamang balak na itinatago ng mag-ina. Sigurado ka ba, Winston? Kapag pumirma na siya sa huling set ng mga dokumento sa gala, wala na siyang kawala. Lahat ng utang ng De Vega Holdings sa bangko ay mapupunta sa pangalan niya. Siya ang mananagot sa bawat sentimo ng pagkalugi natin. Ang boses ni Doña Wilhelmina ay puno ng katiyakan. Walang bahid ng pagsisisi. Narinig ni Winona ang mahinang pagtawa ni Winston. Isang tunog na dati ay nagpapatibok ng kanyang puso sa tuwa. Ngunit ngayon ay nagdulot ng matinding panginginig sa kanyang kalamnan. Don't worry, Mom. Winona is too naive. She loves me so much that she'll sign anything I put in front of her face. Akala niya, charity projects ang pinipirmahan niya, pero sa totoo lang, she's signing her own arrest warrant. Pagkatapos ng lahat ng ito, we can finally file for annulment. I'll have Cheska, and Winona will have the prison bars. Ang basong hawak ni Winona ay dahan-dahang nanginginig. Nararamdaman niya ang lamig ng tubig na tumatagas sa kanyang mga daliri, ngunit mas malamig ang katotohanang nanunuot sa kanyang pagkatao. Ang 10 taon ng kanyang pagtitiis, ang bawat gabing hindi siya natulog para pagsilbihan sila, ang bawat pangungutya na tinanggap niya nang nakayuko, lahat ng iyon ay bahagi lamang ng isang malaking bitag. Hindi siya asawa sa bahay na ito. Siya ay isang biktima na dahan-dahang pinapataba para sa katayan. Dapat lang sa kanya yan. Dagdag pa ni Wilhelmina nang may halong puot. Isang hamak na anak ng Taylor mula sa probinsya, pumasok sa pamilya natin. She should be grateful na naging De Vega siya sa loob ng 10 taon. Ngayon, oras na para bayaran niya ang karangalang yon gamit ang kanyang kalayaan. Ang dugong maralita ay hindi kailanman magiging kapantay ng sa atin. Nanigas si Winona sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. May kung anong puwersa ang nagtulak sa kanya na kumilos. Nang marinig niyang papalapit ang mga yabag ng mag-ina sa pinto, mabilis siyang nagtago sa likod ng isang malaking estatwang marmol sa madilim na sulok. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa sahig ay parang mga martilyo na tumatama sa kanyang ulo. Nang tuluyan ng makaalis ang dalawa, pumasok si Winona sa loob ng silid-aklatan. Ang amoy ng lumang papel at mamahaling tabako ay tila sumasakal sa kanya. Sa ibabaw ng lamesa, nakita niya ang vault na hindi lubos na naisara ni Winston sa kanyang pagmamadali. Sa loob ng folder na may pangalan niya, nakita niya ang mga dokumentong hindi niya kailanman nakita noon. Ngunit ang mas nakakapanghina ay ang mga pirma sa ibaba ng bawat pahina. Ang kanyang pangalan ay nakasulat doon. Ang bawat kurba ng titik dudusi dumbis W. Ang bawat hila ng panulat
ay eksaktong-eksakto sa kanyang sulat kamay. Isang perpektong huwad. Isang sining ng pandaraya na binuo ng lalaking 10 taon niyang tinawag na mahal. Ang bawat pahinang binubuklat niya ay parang isang bagong sugat na bumubukas sa kanyang kaluluwa. Ang halaga ng utang ay hindi mabilang, milyon-milyong piso na hindi niya kailanman nakita o nahawakan. Tumingin siya sa salamin na nasa dingding. Ang babaeng nakikita niya roon ay hindi na ang masayahing Winona na nangarap ng masayang pamilya. Ang babaeng iyon ay may mga matang tila tuyong balon. Wala nang mailabas na luha dahil sa tindi ng sakit. Ngunit sa ilalim ng pighati, isang maliit na kislap ng galit ang nagsimulang mag-alab. Isang apoy na mas mainit pa sa anumang impyerno. Hinawakan niya ang kanyang dibdib kung saan nakatago ang isang maliit na notebook na pinagtatalaan niya ng kanyang mga disenyo. Doon, sa pagitan ng mga pahina, ay may nakatagong isang maliit na listahan ng mga transaksyong palihim niyang napansin sa nakalipas na mga buwan. Kung gusto ninyo ng sining ng pandaraya, bulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin na nagmumula sa sementeryo. Ipapakita ko sa inyo ang sining ng isang mananahi. Ang bawat tahi ay may dulo at ang bawat sinulid ay may hangganan. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng kidlat ang gumuhit sa kalangitan na nagbigay ng panandaliang liwanag sa madilim na silid. Sa liwanag na yon, nakita ni Winona ang isang folder na nakatago sa pinakailalim ng vault. Isang folder na may lumang litrato ng isang babaeng kamukhang-kamukha niya, ngunit may suot na mamahaling hiyas na hindi kayang bilhin ng isang ordinaryong tailor. Sino ang babaeng ito? At bakit ito nasa pag-aari ni Wilhelmina? Sabi ko sa iyo noon, Winona, ang ginto ay hindi laging nagbibigay ng liwanag. Kung minsan, ito ay nagiging rihas na nakakulong sa iyong kaluluwa. Ang mga salitang yon ay nagmula sa nakaraan. Isang babalang binitawan ng isang taong tapat, ngunit binaliwala ni Winona, 10 taon na ang nakalilipas. Ngayong umaga, habang naglalakad siya sa makitid at maalikabok na eskinita ng Quiapo, tila bawat hakbang niya ay sinasabayan ng bigat ng pagsisisi. Iniwan muna niya ang marangyang kulungan sa Makati sa ilalim ng dahilan na maghahanap siya ng espesyal na puntas para sa gown na isusuot sa charity gala. Huminto siya sa harap ng isang maliit na tindahan ng mga lumang tela at kagamitan sa pananahi. Ang amoy ng alikabok, kape, at sariwang tabas ng kahoy ay agad na sumalubong sa kanya. Isang amoy na malayo sa sterile na bango ng mansyon ng mga De Vega. Sa loob ng tindahang iyon, nakita niya ang isang lalaking abala sa pag-aayos ng isang antigong makinang panahi. Si Wade. Hindi nagbago ang kanyang mga mata. Mabait, malalim, at tila nakakabasa ng bawat lihim na pighati. Nang mag-angat siya ng tingin at makita si Winona, panandali ang tumigil ang kanyang mga kamay. Walang gulat, kundi isang malalim na lungkot ang rumihesto sa kanyang mukha. Bumalik ka, Winona. Ang boses ni Wade ay parang isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na ulan. Hindi nakapagsalita si Winona. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga labi. Dahan-dahang lumapit si Wade at pinagmasdan ng kanyang mga kamay. Nakita ng lalaki ang maliliit na sugat mula sa karayom at ang pamumutla ng kanyang balat. Hindi nagtanong si Wade kung kumusta siya dahil ang bawat linya sa mukha ni Winona ay sapat na para sabihing siya ay unti-unti nang namamatay sa loob ng 10 taon. Kailangan ko ng mga tela, Wade. Yung pinakamatibay ngunit pinakamanipis na klase. Yung kayang magtago ng mga bagay sa ilalim ng kagandahan nito. Bulong ni Winona. Naupo sila sa isang sulok ng tindahan. Ipinagtimpla siya ni Wade ng mainit na tsaa. Ang bawat galaw nito ay puno ng pag-iingat. Tila natatakot na baka bigla siyang maglaho, parang bula. Bakit mo ito ginagawa sa sarili mo? Mahinang tanong ni Wade habang nakatingin sa labas, kung saan ang mga tao ay abala sa kani-kanilang buhay. Inubos mo ang iyong lakas
para sa mga taong hindi marunong magpahalaga. 10 taon. Winona, 10 taon mong kinalimutan ang sarili mong pangarap para sa isang kasinungalingan. Isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong sa pisngi ni Winona. Dahil naniwala ako na ang pag-ibig ay pagsasakripisyo, Wade. Pero mali ako. Ang pagsasakripisyo ko ay naging sandata lamang nila para saktan ako. Ngayon, ang huling tahi na gagawin ko ay hindi na para sa kanila. Ito ay para sa aking kalayaan. Sa sandaling iyon, inilabas ni Wade ang isang maliit na sisidlan ng mga gintong sinulid at isang antigong didal. Inilagay niya ito sa palad ni Winona. Gamitin mo ito. Iyan ang huling pamana ng iyong ama sa akin bago siya pumanaw. Sabi niya, ibigay ko ito sa iyo kapag handa ka na ring tahiin ang sarili mong tadhana. Ang haplos ng daliri ni Wade sa kanyang palad ay nagdulot ng isang uri ng kilig na matagal nang kinalimutan ni Winona. Isang damdaming hindi nakabatay sa pagnanasa, kundi sa malalim na respeto at pagkilala sa kanyang tunay na pagkatao. Sa loob ng ilang minuto, hindi siya ang martir na asawa ni Winston de Vega. Siya ay muli ang mahiyaing dalagang Taylor na may mga pangarap na kasing lawak ng langit. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng opisina ni Winston, isang puting sobre ang nakalapag sa ibabaw ng kanyang lamesa. Walang pangalan ng nagpadala. Tila ba ito ay ipinatong lamang doon ng isang anino. Nang buksan ito ni Winston, lumabas ang isang lumang dokumento ng pagkapanganak at isang maikling sulat na may nakasulat na mga salitang tila mga uod na gumagapang. Ang reyna ng mga De Vega ay nakatayo sa isang pundasyong gawa sa putik. Isang maling galaw at ang lahat ng inyong yaman ay babalik sa basurahan kung saan kayo nagmula. Maghanda ka, Winston, dahil ang nakaraan ay hindi kailanman natutulog. Naramdaman ni Winston ang panlalamig ng kanyang batok. Alam niya ang ibig sabihin nito. May kinalaman ito sa lihim ni Doña Wilhelmina. Isang lihim na kahit siya ay natatakot na alamin. Tumingin siya sa litrato ni Winona sa kanyang lamesa. Ang mukha nito ay puno ng inosente at kabaitan. Sino ka ba talaga, Winona? At bakit ang iyong mukha ang tila susi sa aming pagbagsak? Ang bulong ni Winston sa hangin habang ang labas ng bintana ay nagsisimulang dilimin ng paparating na bagyo. Nagbalik si Winona sa mansyon ng gabing iyon, bitbit ang mga telang ibinigay ni Wade. Ngunit sa kanyang pagpasok, nadatnan niya si Doña Wilhelmina na nakatayo sa gitna ng sala. Hawak ang isang lihim na litratong kinuha niya sa vault. Ang mukha ng matanda ay puno ng galit at takot na pilit nitong itinatago sa likod ng kanyang mga hiyas. Isuot mo ito sa gabi ng gala, Winona. Gusto kong makita ng lahat kung gaano ka kawalang halaga noon bago kita pinulot sa putikan at ginawang asawa ng isang De Vega. Isuot mo ang iyong kahihiyan. Padabog na inihagis ni Winston ang isang luma at maalikabok na garment bag sa ibabaw ng kama. Nang bumukas ito, lumabas ang puting tela ng trahe de boda ni Winona. 10 taon na ang nakalilipas. Ang dating makinang na satin ay medyo nanilaw na. At ang mga mamahaling bato na nakatahi rito ay tila nawalan na ng kislap, katulad ng buhay ni Winona sa loob ng mansyong ito. But Winston, it's too old and it doesn't fit the theme of the gala. Mahinang sagot ni Winona. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang. Wala akong pakialam sa tema. Sigaw ni Winston. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit na hindi maipaliwanag. Gusto kong makita ng lahat, lalo na ni Cheska, kung gaano ka kababa bago ka naging reyna rito. Ayusin mo yan, tahiin mo. Gawin mong disente ang basahang iyan para sa huling pagkakataon. Nang makaalis si Winston, dahan-dahang lumapit si Winona sa kanyang lumang makinang panahi sa sulok ng silid. Hinaplos niya ang magaspang na lace ng kanyang damit pangkasal. Ang bawat hibla ng tela ay nagpapaalala sa kanya ng mga pangarap na binuo niya noon. Mga pangarap na ngayon ay naging abo na. Ngunit sa halip na maiyak,
Naramdaman niya ang isang kakaibang lamig sa kanyang mga daliri. Ito na ang pagkakataon. Pagsapit ng madaling araw, nang ang buong mansyon ay balot na ng katahimikan, sinimulan ni Winona ang kanyang lihim na sining. Sa ilalim ng malabo at madilaw na liwanag ng lampara, dahan-dahan niyang binunot ang mga tahi sa ilalim ng laylayan ng gown. Ang tunog ng pagkapunit ng sinulid sa katahimikan ay parang mga bulong ng isang naghihiganting spirito. Kinuha niya ang mga dokumentong nakuha niya mula sa vault, ang mga microcopies ng bank statements, ang mga maliliit na larawan ni Winston at Cheska sa kanilang mga lihim na tagpuan, at ang mga resibo ng huling-huli na suhulan ni Doña Wilhelmina. Ang bawat pirasong ito ay maingat niyang binalot sa manipis na plastik at isiningit sa pagitan ng mga layer ng mamahaling lace at tule. Ang bawat pagbaon ng karayom sa tela ay may dalang bigat. Ang kanyang mga daliri ay namamanhid, ngunit ang kanyang diwa ay gising na gising. Tila ba ang bawat tahi niya ay isang sumpa na ibinabaon niya sa puso ng mga taong nagtaksil sa kanya. Maingat niyang itinago ang mga ebidensya sa mga bahagi ng damit na madaling mapupunit kung hihilahin ng malakas. Isang sining ng pagkawasak na nakatago sa ilalim ng sining ng kagandahan. Habang abala siya sa pagtatahi, isang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto ang nagpatayo sa kanyang mga balahibo. Ang marahang pagpihit ng doorknob ay tila isang babala na nagmumula sa dilim. Mabilis niyang itinago ang mga dokumento sa ilalim ng kanyang binti at ipinagpatuloy ang pagtatahi ng isang dekorasyong bulaklak sa gown. Pumasok si Cheska sa silid, nakasuot ng isang manipis na pantulog na silk. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamayabang. Amoy alak siya at ang kanyang mga mata ay mapanuri habang nakatingin kay Winona. "Late night work, pinsan?" Ang mapang-asar na tanong ni Cheska. Lumapit siya at hinawakan ang tela ng gown na nasa kandungan ni Winona. "Ang pangit na talaga nito. Parang ikaw, laos at punit-punit na. I can't wait to see you standing on that stage while everyone is laughing at your thrift store look." Naramdaman ni Winona ang paghinto ng kanyang hininga nang ang mga daliri ni Cheska ay dumulas sa bahagi ng gown kung saan nakatago ang larawan ng kanilang huling bakasyon ni Winston sa Boracay. Isang bakasyong akala ni Winona ay para sa kanilang anniversary, ngunit kasama pala ang kanyang pinsan sa kabilang kwarto ng hotel. Ramdam ni Winona ang tulis ng kanto ng plastik sa ilalim ng lace. Kung bahagyang pipisilin ni Cheska ang tela, mararamdaman nito ang matigas na bagay sa loob. "Bakit ka nanginginig?" Ang nakangising tanong ni Cheska. Ang kanyang mukha ay inilapit sa mukha ni Winona. "Takot ka ba na baka sa gabi ng gala, hindi lang ang gown na ito ang mapunit, kundi pati na ang natitirang dignidad mo?" Hinila ni Cheska ang isang bahagi ng tela, dahilan upang lumikha ito ng isang mahinang tunog ng pagbanat ng sinulid. Ang kanyang mga kuko ay tila ba gustong ibaon sa puting satin. "Stop it, Cheska," ang mahinang sabi ni Winona, pilit na pinatitibay ang kanyang boses. "Tapusin ko na ito para makapagpahinga ka na rin para sa big night nyo." Tumawa ng malakas si Cheska bago binitawan ng tela. Sa kanyang pag-alis, sinadyang matabig ng kanyang paa ang basket ng mga sinulid ni Winona na nagresulta sa pagkalat ng mga ito sa sahig. Nang muling mapag-isa, napasandal si Winona sa kanyang upuan. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagpalo. Tiningnan niya ang kanyang mga daliri. Punong-puno na ang mga ito ng maliliit na tusok at pasa. Ngunit sa kabila ng pagod, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang gown na ito ay hindi na simbolo ng kanyang pagsunod. Ito ay isang bomba na nakatakdang sumabog sa harap ng lahat ng mga mapanghusgang mata ng Makati. Kinuha niya ang huling piraso ng ebidensya, ang sertipiko ng huling bank transfer ni Doña Wilhelmina sa isang ghost account. Maingat niya itong itinahi sa pinakasentro ng bodice, malapit sa kanyang puso. Isang hila na lang, Winston. Bulong niya sa hangin.
Isang hila na lang at guguho ang langit ninyo. Ngunit sa kalagitnaan ng katahimikan, isang hindi kilalang numero ang tumawag sa kanyang cellphone. Ang tanging narinig niya sa kabilang linya ay ang mabigat na paghinga ng isang tao at isang pamilyar na tinig na nagmula sa kanyang nakaraan. Winona, tumakas ka na riyan bago mahuli ang lahat. Hindi mo alam kung ano ang totoong nakatago sa ilalim ng lupa ng mansyong yan. Ang tawag ay naputol. Iniwan si Winona sa gitna ng silid na puno ng mga sinulid, lihim, at ang nakabibinging takot na baka hindi lang ang kanyang dangal ang nasa panganib, kundi pati na ang kanyang buhay. Isang hamak na mananahi lang ang nanay mo, Winona. Huwag mong isiping dahil nakatira ka rito sa mansyon ay kapantay ka na namin. Ang aso? Kahit suotan mo pa ng gintong kwintas, mananatili itong aso na marunong lang sumunod sa amo. Ang boses ni Doña Wilhelmina ay matalas at puno ng lason habang nakaupo ito sa dulo ng mahabang lamesang gawa sa mahogany. Sa harap niya, nakatayo si Winona, hawak ang isang mabigat na tray ng pagkain na siya mismo ang nagluto sa loob ng 3 oras. Ang bango ng sinigang na hipon at adobong kuneho na paborito ni Winston ay tila hindi man lang umabot sa katinoan ng mga taong nasa harap niya. Ang tanging nalalasahan ni Winona sa hangin ay ang pait ng pangungutya. Sa tabi ni Winston, nakaupo si Cheska. Ang pinsan niya ay nagniningning sa ilalim ng dambuhalang chandelier, ngunit ang mas nakakuha ng atensyon ni Winona ay ang bagay na nakapulupot sa leeg nito. Isang antigong kwintas na yari sa mga piling perlas, ang tanging alaala na iniwan sa kanya ng kanyang pumanaw na ina. Winston, ang kwintas na yan. Ang mahinang sabi ni Winona, ang kanyang boses ay nanginginig sa watat. Iyan ang huling hiling ni nanay bago siya mamatay. Bakit nasa kanya? Lumingon si Winston. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng pag-aalinlangan o pagsisisi. Ibinigay ko sa kanya, Winona. Masyadong luma at baduy ang kwintas na iyan para sa iyo. Kay Cheska, nagmumuka itong elegante. Besides, you should be happy na nagagamit pa ang basurang iniwan ng pamilya mo. Basura? Bulong ni Winona sa kanyang sarili. Ang tray na hawak niya ay dahan-dahang tumatagilid. Nararamdaman niya ang init ng sabaw na tumatalsik sa kanyang mga daliri. Ngunit mas matindi ang init na nagmumula sa kanyang dibdib. Tumawa ng mahina si Cheska. Ang kanyang daliri ay mapaglarong hinahaplos ang bawat perlas. Don't be so dramatic, pinsan, sabi ni Winston. Wala ka naman daw pakiramdam. At isa pa, bagay na bagay ito sa akin, di ba? Mas lalong lumalabas ang ganda ko habang suot ang basura ng nanay mo. Hindi na nakapagpigil si Winona. Sa isang iglap, nailapag niya ang tray ng padabog sa lamesa, na lumikha ng isang malakas na tunog na yumanig sa mga kristal na baso. Ang tubig sa loob ng mga ito ay gumalaw. Tila ba sumasalamin sa bagyong namumuo sa kanyang kalooban. Ibalik mo yan sa akin, Cheska. Ang utos ni Winona, ang kanyang boses ay naging malalim at puno ng awtoridad na hindi pa nila naririnig kailanman. Wala kang karapatang hawakan ang alaala ng nanay ko. Ngunit bago pa man makalapit si Winona, mabilis na tumayo si Doña Wilhelmina. Ang tunog ng kanyang pagtayo ay sinundan ng isang mabilis na paggalaw ng hangin. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Winona. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong dining hall na tila isang hudyat ng digmaan. Ang ulo ni Winona ay nalingat. Ang kanyang pisngi ay agad na namula at uminit. Wala kang karapatang magtaas ng boses sa loob ng bahay na ito. Ang sigaw ni Wilhelmina, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Kinupkup ka namin, pinakain at binihisan. Ang nanay mo ay isang hamak na utusan na marunong lang humawak ng karayom. Huwag mong ipangalandakan ang iyong pinagmulan na tila ba ito ay isang karangalan. Ang mga perlas na iyan ay mas lalong nadudumihan kapag ikaw ang may-ari. Nanatiling nakayuko si Winona. Ang kanyang buhok ay tumabon sa kanyang mukha
Ngunit sa ilalim nito, ang kanyang mga mata ay tuyo. Wala nang luhang lumalabas. Ang bawat salita ni Wilhelmina ay parang isang tahi na tinatapos na ang huling bahagi ng kanyang pagiging martir. Naramdaman niya ang kamay ni Winston na humawak sa kanyang braso, hindi para aluin siya, kundi para itulak siya palayo sa lamesa. Umalis ka na rito, Winona. Nakakasira ka ng gana. Isuot mo ang gown na ibinigay ko sa'yo sa gala at manahimik ka. Iyon na lang ang silbi mo. Dahan-dahan, tumalikod si Winona. Sa bawat hakbang niya palayo sa hapagkainan, naririnig niya ang muling pagtawa ni Cheska at ang tunog ng kanilang mga kubyertos na tumatama sa porselana. Tila ba walang nangyari? Ang bango ng niluto niyang pagkain ay naging amoy ng pagkabulok sa kanyang pangamoy. Pumasok siya sa kanyang silid at isinara ang pinto nang walang anumang ingay. Doon, sa gitna ng kadiliman, lumapit siya sa kanyang makinang panahi. Ang kanyang kamay, na namamanhid pa rin mula sa sampal, ay humawak sa gintong sinulid na ibinigay ni Wade. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang pamumula ng kanyang pisngi ay nagsisilbing paalala ng bawat insultong natanggap niya sa loob ng 10 taon. Ang mga perlas na yan, Cheska. Bulong niya, ang kanyang boses ay tila isang malamig na pangako. Ang mga perlas na iyan ang magiging saksi kung paano kayo lulubog sa putik na pilit ninyong ibinabato sa akin. Kinuha niya ang kanyang karayom. Sa gabing ito, hindi na lang ebidensya ang itatahi niya. Itatahi niya ang bawat luha, bawat sakit, at bawat insulto sa loob ng damit na wawasak sa pangalang De Vega. Ngunit sa gitna ng kanyang pagtatahi, napansin ni Winona ang isang maliit na lukot sa ilalim ng tela ng kanyang trahe de boda. Nang hawakan niya ito, may naramdaman siyang isang matigas na bagay na hindi niya inilagay doon. Isang maliit na microchip na nakabalot sa itim na plastik, nakatago sa loob ng isang tahi na tila ba noon pa naroon. Kanino galing ito? At ano ang nakatago sa loob ng chip na ito na tila ba mas mahalaga pa sa lahat ng ebidensyang nakalap niya? Tingnan mo ang sarili mo sa salamin, Winona. Mukha kang isang multong ligaw na pilit isinisiksik ang sarili sa isang mundong hindi kailanman magiging sayo. Ang gown na yan ay masyadong maganda para sa isang katulad mong walang kislap. Ang boses ni Winston ay parang isang malamig na hangin na dumaan sa silid habang nakatayo si Winona sa harap ng dambuhalang salamin. Nakasuot na siya ng kanyang trahe de boda, ang puting damit na 10 taon niyang itinago sa baul, na ngayon ay puno na ng mga lihim na tahi. Ang bawat galaw ni Winona ay maingat dahil nararamdaman niya ang kanto ng mga dokumento at ang matigas na microchip na nakadikit sa kanyang balat sa ilalim lamang ng manipis na seda. Lumapit si Winston sa kanyang likuran. Sa salamin, nakita ni Winona ang mapanuring mga mata ng asawa. Hinawakan ni Winston ang kanyang balikat, ngunit ang haplos na yon ay walang dalang init. Ito ay haplos ng isang kolektor na tinitingnan ng isang gamit na balak na niyang itapon. Masyado kang payat, puna ni Winston. Ang kanyang mga daliri ay mariing bumabaon sa balikat ni Winona. Wala ka ng ganda, Winona. Ang iyong mga mata ay parang 2 butas na walang laman. Pero ayos na rin yan. Mas lalong lalabas ang kinang ni Cheska kapag tumayo ka sa tabi niya. Magmumukha kang anino na nagpapatanyag sa kanya. Nanatiling tahimik si Winona. Ang kanyang paningin ay nakatutok sa sariling mga mata sa salamin. Hindi niya naramdaman ang insulto. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng mga ebidensyang nakatago sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Winston ay parang isang patak ng tubig sa isang basong punong-puno na. Hindi na ito nagdudulot ng sakit. Ito ay nagpapaalala na lamang na malapit na ang katapusan. Dahan-dahang idinaloy ni Winston ang kanyang kamay pababa sa likuran ng gown, malapit sa bahagi kung saan itinago ni Winona ang kopya ng pekeng pirma. Ang puso ni Winona ay tila tumigil sa pagtibok. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga daliri.
habang hinihintay ang posibilidad na mapansin ni Winston ang kakaibang kapal ng tela sa bahaging iyon. Bakit ka naninigas? Bulong ni Winston sa kanyang tainga. Ang amoy ng mamahaling alak ay nanunuot sa kanyang pangamoy. Takot ka ba na baka sa gabi ng gala, iwan kita sa gitna ng entablado? Don't worry, my dear wife. Gagawin ko ang lahat para maging memorable ang gabing iyon para sa iyo. Huminga ng malalim si Winona at pilit na kinalma ang kanyang sarili. Ginagawa ko lang ang gusto mo, Winston. Tinatahi ko ang lahat para sa huling pagkakataon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Winston bago niya binitawan ng asawa. Mabuti naman at alam mo ang lugar mo. Maghanda ka na. Ang mga De Vega ay hindi tumatanggap ng pagkakamali. Nang makaalis si Winston at marinig ni Winona ang tunog ng pagsara ng mabigat na pinto, tila doon lamang siya muling nakahinga. Nilapitan niya ang salamin at hinaplos ang bahagi ng bodies kung saan nakatago ang misteryosong chip. Sa sandaling iyon, hindi siya natatakot. Nararamdaman niya ang isang kakaibang lakas. Isang uri ng kapangyarihan na nagmumula sa katotohanang siya na ang may hawak ng baraha. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa labas, kung saan ang mga ilaw ng lungsod ng Makati ay nagsisimulang magningning. Ang bawat ilaw na yon ay parang mga matang naghihintay sa kanyang pagbagsak o marahil sa kanyang pagbangon. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone mula sa ilalim ng unan. May isang missed call mula kay Wade, ngunit bago pa man niya ito matawagan muli, isang tawag ang pumasok mula sa isang hindi kilalang landline. Nang sagutin niya ito, ang boses sa kabilang linya ay malamig at opisyal. Walang halong emosyon, parang isang makina na nagbabasa ng sentensya. Hello, is this Mrs. Winona De Vega? This is Mr. Soriano from the Legal Department of Central Bank Holdings. We would like to inform you that the warrant for your arrest regarding the multi-million fraud case has been processed and signed. It will be served exactly 24 hours from now, immediately after the charity gala. Nabitawan ni Winona ang kanyang cellphone. Ang tunog nito sa alpombra ay parang isang huling paalam. Ang kanyang tuhod ay dahan-dahang nanghina at napaupo siya sa gilid ng kama. 24 na oras. Iyon na lamang ang natitirang oras para sa kanyang kalayaan. Ang plano ni na Winston at Doña Wilhelmina ay mas mabilis kaysa sa kanyang inaasahan. Balak nilang hayaan siyang maglakad sa entablado ng gala, hayaan siyang mapahiya sa kanyang lumang damit, at pagkatapos ay direktang itapon sa rehas ng bilangguan bago pa man siya makapagsalita. Tumingin si Winona sa kanyang gown na nakasabit sa tapat ng salamin. Ang puting tela ay tila isang liwanag sa gitna ng madilim na silid. Kung gayon, bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon na hinaluan ng pait. Hindi lang ako ang babagsak sa gabing ito. Kung kailangang dumanas ako ng impyerno, sisiguraduhin kong kayo ang unang masusunog sa apoy na inyong sinimulan. Isang maliit na piraso ng sinulid ang nakita niyang nakalaylay sa laylayan ng gown. Kinuha niya ang kanyang maliit na gunting at maingat itong pinutol. Ang huling tahi ay tapos na. Wala nang balikan. Ang bawat hakbang ko sa gitna ng makintab na sahig ng isang ballroom sa Makati ay tila paglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo na anumang sandali ay handang mabasag. Napapalibutan ako ng libu-libong liwanag mula sa dambuhalang mga chandelier. Ngunit ang pakiramdam ko ay isang aninong unti-unting binubura ng gabi. Sa gitna ng halimuyak ng mga mamahaling pabango at tunog ng tawanan ng mga elitista, tanging ang amoy ng luma at nanilaw na tela ng aking trahe de boda ang aking nalalasahan. Tingnan niyo ang asawa ko. Ang boses ni Winston ay umalingaw-ngaw sa gitna ng bilog ng mga negosyante at socialites. Hinawakan niya ang aking baywang, ngunit ang kanyang mga daliri ay mariing nakabaon sa aking balat. Tila ba tinitiyak na hindi ako makakatakas? She wanted to be sentimental tonight. Pinilit niyang isuot ang damit na ito mula sa aming kasal 10 taon na ang nakalilipas.
Isn't she unique? Narinig ko ang mahihinang hagikikan sa likod ng mga pamaypay at baso ng wine. Ramdam ko ang mga mapanuring tingin na lumalapnos sa aking pagkatao. Alam nilang lahat na ang trahe de bodang ito ay hindi na uso, na ito ay mukhang basahan sa tabi ng mga designer gowns na suot ng ibang kababaihan. Ngunit hindi nila alam ang bigat na daladala ko sa ilalim ng telang ito. Nararamdaman ko ang mga dokumentong nakadikit sa aking binti. Ang bawat kanto ng matigas na papel ay tila humihiwa sa aking laman, at ang misteryosong microchip na tila nag-aapoy sa tapat ng aking puso. You look so pathetic, Winona, bulong ni Cheska habang dumaraan sa aking tabi, bit-bit ang isang baso ng champagne. Nagniningning siya sa kanyang pulang gown na halos walang itinatago, at sa kanyang leeg, ang mga perlas ni nanay ay tila sumisigaw ng katarungan. Everyone is laughing at you, parang kang isang antigong kagamitan na nakalimutang itapon sa bodega. Hindi ako sumagot. Nanatili akong nakatayo ng tuwid. Ang aking mga mata ay nakatutok sa kawalan. Sa di kalayuan, sa tabi ng hanay ng mga naglilinis ng lamesa, nakita ko ang isang pamilyar na anino. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng mga waiter, ngunit ang kanyang tindig ay hindi matatawaran. Si Wade. Nagtagpo ang aming mga mata sa loob ng isang segundo. Walang salitang lumabas sa kanyang mga labi, ngunit ang lalim ng kanyang tingin ay sapat na upang sabihing naroon siya, nagbabantay, naghihintay sa aking hudyat. Ang kanyang presensya ay tila isang angkla na pumipigil sa akin na tuluyang malunod sa dagat ng kahihiyan. Ladies and gentlemen, muling uminit ang boses ni Winston sa mikropono habang umaakyat kami sa entablado para sa opisyal na pagbubukas ng charity gala. Ang liwanag ng spotlight ay tumama sa aming dalawa, nakasisilaw at nakapapaso. Tonight is not just about charity. It's about letting go of the past and embracing a new, cleaner future for the De Vega name. Nararamdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Alam kong ito na ang sandaling pinakahihintay nila. Sa tabi ng entablado, nakita ko si Doña Wilhelmina na nakatayo. Ang kanyang mukha ay parang isang reyna na naghihintay sa pagbitay sa kanyang kaaway. Isang matagumpay na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi habang nakatingin sa akin. Tila ba binibilang na niya ang mga minuto bago ako tuluyang mawala sa kanilang buhay. Biglang bumitaw si Winston sa aking baywang. Humarap siya sa akin sa gitna ng entablado, sa harap ng daan-daang mga kamera at mga mata ng makapangyarihang tao sa Makati. Ang kanyang mga mata ay biglang nagbago. Mula sa pagiging mapagkunwari, ito ay naging mapang-api at puno ng isang uri ng baliw na determinasyon. But before we start, wika ni Winston, ang kanyang boses ay naging malalim at puno ng banta. I realized that this dress, it's just too much of a burden. It's dirty, it's old, and it represents everything that I want to cut out of my life. Lumingon siya sa isang server na nasa gilid ng entablado at kinuha ang isang matalas na gunting na ginagamit sa pagputol ng ribbon para sa inaugurasyon. Ang tunog ng metal na nagkiskisan ay umalingaw-ngaw sa gitna ng biglang katahimikan ng ballroom. Ang bawat tao ay tila napatigil sa paghinga, naghihintay sa susunod na gagawin ng tinitingalang tagapagmana ng mga De Vega. Lumapit sa akin si Winston. Ang gunting ay nagniningning sa ilalim ng spotlight. Nakita ko ang refleksyon ng aking sariling takot sa talim nito. Ngunit kasabay niyon, naramdaman ko ang muling pagpintig ng galit sa aking dibdib. Ang huling tahi na ginawa ko, ang mga sinulid na sadyang ginawa kong marupok, naroon sila, naghihintay lamang sa unang hiwa. Let's make this night unforgettable, Winona. Bulong ni Winston, sapat na para marinig ko lamang. Let's show them what happens to a piece of trash that tries to stay in a palace. Dahan-dahan niyang inilapit ang dulo ng gunting sa laylayan ng aking gown. Ang tunog ng tela na bahagyang sumasabit sa metal ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Ang mga kamera ay nagsimulang mag-flash, ang mga ilaw ay tila mga kidlat
na nagbabadya ng isang malakas na delubyo. Ang aking puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagpalo. Ngunit ang aking isip ay naging kasing talas ng gunting na hawak ni Winston. Sa sandaling ito, hindi na ako ang Winona na marupok. Ako ang bawat tahi, ang bawat dokumento, at ang bawat lihim na handa ng sumabog. Itinaas ni Winston ang gunting. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang uri ng kagalakan na tanging ang mga halimaw lamang ang nakakaramdam kapag sila ay naninira ng isang bagay na maganda. Isang malakas na pagpihit ng gunting ang ginawa niya, at ang tunog ng unang pagkapunit ng tela ay tila isang hudyat na wala ng balikan. Ngayong gabi, Winona, tatapusin na natin ang nakakasuyang pagpapanggap na asawa kita. Ang basurang ito ay hindi nararapat sa pangalang De Vega, at ang bawat hibla nito ay sumasalamin sa iyong pagiging huwad. Ang boses ni Winston ay hindi nanginig. Malakas ito, buo, at puno ng isang uri ng kagalakan na tanging ang mga taong walang kaluluwa lamang ang nakakaramdam. Sa bawat salita niya, naramdaman ni Winona ang matalim na dulo ng gunting na lumulusot sa makapal na satin ng kanyang trahe de Buda. Ang tunog ng bawat hibla ng tela na bumibigay sa ilalim ng talim ay hindi isang mabilis na pagkapunit, kundi isang mabagal at masakit na paghihiwalay. Tila ba ang bawat sinulid ay dumaraing bago tuluyang maputol. Hindi gumalaw si Winona. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang gilid. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit na pinapatay sa loob ng kanyang dibdib. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo. Bawat flash ng mga kamera ay tila isang kidlat na tumatama sa kanyang mukha. Inilalantad ang kanyang kahihiyan sa buong bansa. Sa bawat hiwa ni Winston, ang puting tela ay lumalaylay, inilalantad ang kanyang balat at ang kanyang pagkatao sa mga matang puno ng pangungutya. Ngunit sa gitna ng kanyang pagngisi, hindi napansin ni Winston na may mga maliliit na bagay na nagsimulang mahulog mula sa bawat punit ng tela. Isang maliit na sobre ang unang bumagsak sa sahig. Sinundan ito ng isa pang manipis na papel na nakatiklop ng maayos, at pagkatapos ay isang maliit na larawan. Ang mga ito ay hindi basta-basta nahulog. Ang mga ito ay tila nagsasayaw sa hangin bago tuluyang lumapag sa makintab na sahig ng ballroom sa ilalim ng mga dambuhalang spotlight. Ano ito? Ang bulong ng isang tanyag na kolumnista sa harapang bahagi ng entablado. Dahan-dahan siyang yumuko at pinulot ang isa sa mga papel. Hindi tumigil si Winston. Sa kanyang pagmamadali na tuluyang sirain ang dangal ni Winona, mas lalong naging marahas ang kanyang mga kamay. Hinila niya ng malakas ang bodice ng gown, dahilan upang tuluyang mapunit ang mga sadyang marupok na sinulid na itinahi ni Winona. Isang ulan ng mga dokumento ang bumagsak, mga bank statements na may pulang marka, mga kopya ng mga pekeng pirma, at mga malilinaw na larawan ng pagtataksil ni na Winston at Cheska. Wait, is this a bank transfer to a ghost account? Ang malakas na tanong ng isang kilalang negosyante habang binabasa ang papel na napunta sa kanyang paanan. Oh my God! Is this Winston and Cheska in Boracay? Look at the dates! Sigaw naman ng isang babaeng nakagown ng kulay ginto. Ang bulong-bulungan sa loob ng ballroom ay naging isang malakas na ugong ng gulat at pagkasuklam. Ang mga kamera na kanina ay nakatutok sa kahihiyan ni Winona ay mabilis na bumaling sa mga dokumentong nakakalat sa sahig. Ang mga reporter ay nagsimulang mag-unahan sa pagkuha ng mga kopya, tila mga buwitreng nakakita ng sariwang bangkay. Napatigil si Winston. Ang kanyang kamay na hawak pa rin ng gunting ay nanginginig. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng tagumpay ay biglang naging kasing puti ng papel. Lumingon siya kay Winona at doon niya nakita ang isang bagay na hindi niya inasahan. Si Winona ay nakatayo pa rin. Ang kanyang nasirang damit ay nakabitin na lamang sa kanyang balikat, ngunit ang kanyang tindig ay kasing matatag ng isang reyna. Sa gitna ng kanyang pagkawasak,
May isang uri ng liwanag na nagmumula sa kanyang mga mata. Isang liwanag ng katarungan na matagal niyang itinago sa dilim. Ang bawat tahi ng damit na ito, Winston. Ang boses ni Winona ay mahina, ngunit malinaw. Tila isang malamig na hangin na nagpatahimik sa buong silid, ay naglalaman ng bawat kasinungalingan ninyo. Akala niyo ba ay maaari ninyong punitin ang aking buhay nang walang kapalit? Sa gilid ng entablado, nakita ni Winona si Doña Wilhelmina. Ang matanda ay tila estatwang marmol. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig habang nakatingin sa microchip na hawak na ngayon ng isang opisyal ng National Bureau of Investigation na naroon din bilang panauhin. Winston de Vega! Ang sigaw ng isang mamamahayag mula sa gitna ng karamihan. Totoo ba na ginamit niyo ang pirma ng inyong asawa para sa mga ilegal na transaksyon sa bangko? Cheska, anong masasabi mo sa mga larawang ito habang suot mo pa ang kwintas ng ina ni Winona? Dagdag pa ng isa pang reporter, nagsimulang magkagulo ang mga tao. Ang bango ng kapangyarihan sa loob ng ballroom ay naging amoy ng takot at pagbagsak. Nakita ni Winona si Wade na dahan-dahang lumalapit sa kanya, bitbit ang isang itim na coat upang balutin ang kanyang mga balikat. Ang haplos ng tela ni Wade ay nagbigay sa kanya ng init na matagal na niyang hinanap. Ngunit bago pa man makapagsalita si Winston, isang malakas na tunog ng pagbukas ng dambuhalang pintuan ng ballroom ang narinig. Isang pangkat ng mga lalaking nakasuot ng barong at may dalang mga opisyal na dokumento ang pumasok. Winston de Vega at Doña Wilhelmina de Vega. Ang boses ng pinuno ng pangkat ay maautoridad at walang halong biro. Kami ay may dalang warrant of arrest para sa inyong dalawa. Ang mga kasong graft, corruption, at falsification of public documents ay formal ng isinampa laban sa inyo. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang libingan. Tumingin si Winston sa kanyang ina. Pagkatapos ay kay Winona. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Tila may gustong sabihin, ngunit walang tunog na lumalabas. Winona, sandali, pakinggan mo ako. Ang nanginginig na pakiusap ni Winston. Tumingin si Winona sa kanyang asawa sa huling pagkakataon. Ang kanyang puso ay hindi na nakararamdam ng galit, kundi isang malalim na pagod na hinaluan ng kapayapaan. Tapos na ang pagtatahi, Winston. Bulong ni Winona. Ang huling sinulid ay naputol na. Sa gitna ng kaguluhan at pag-flash ng mga kamera, dahan-dahang naglakad si Winona palabas ng ballroom, kasunod ni Wade. Ngunit sa kanyang pagdaan sa tabi ni Doña Wilhelmina, isang huling dokumento ang lumipad at dumapo sa paanan ng matanda. Ito ay ang lumang litrato ng babaeng kamukha ni Winona na may nakasulat na mensahe sa likod na magpapabago sa lahat ng kanilang inakalang katotohanan. Bitawan niyo ako. Hindi niyo ba kilala kung sino ang kinakausap ninyo? Ako ay isang De Vega. Ang pamilyang ito ang nagpapatakbo sa ekonomiya ng bansang ito. Ang boses ni Winston ay pumiyok sa gitna ng ballroom. Hindi na ito ang makapangyarihang tinig na nagpabagsak kay Winona kanina. Ngayon, ito ay boses ng isang batang takot at naliligaw. Naramdaman ni Winston ang lamig ng bakal na tumama sa kanyang mga pulso. Isang tunog ng pagsasara na tila dulo na ng lahat ng kanyang karangyaan. Ang bawat flash ng kamera na dati ay nagbibigay sa kanya ng dangal. Ngayon ay tila mga latigo na humahagupit sa kanyang mukha. Inilalathala ang kanyang pagkatalo sa bawat sulok ng mundo. Sa isang sulok, si Cheska ay pilit na nagtatago sa likod ng isang dambuhalang florera. Ang kanyang pulang gown ay tila naging kulay ng dugo sa gitna ng puting paligid. Ang kwintas ni nanay na suot niya ay biglang naging kasing bigat ng isang tanikala. Nang makita siya ng isang grupo ng mga reporter, mabilis siyang dinumog ng mga katanungan na tila mga pana na tumatama sa kanyang dibdib. Wala siyang magawa, kundi takpan ang kanyang mukha, ang kanyang mga kuko na sadyang ginawa para sa gabing ito ay nabaon
sa kanyang sariling balat dahil sa tindi ng takot. Ngunit ang pinakamabigat na pagbagsak ay kay Doña Wilhelmina. Ang matanda ay nakatayo sa gitna ng entablado. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa lumang litratong iniwan ni Winona sa kanyang paanan. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga ay tila isang sirang orasan sa gitna ng katahimikan ng mga taong nanonood. Ang kanyang mga hiyas na dati ay nagniningning. Ngayon ay tila mga basag na bubog na walang halaga. Hindi maaari. Ang mahinang bulong ni Wilhelmina, ang kanyang boses ay tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Paano niya nalaman? Paano napunta sa kanya ang mukhang yan? Samantala, sa labas ng ballroom, ang malamig na hangin ng Makati ay sumalubong kay Winona. Nakabalot pa rin sa kanyang balikat ang coat ni Wade. Ang amoy ng kahoy at kape nito ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan na hindi niya naramdaman sa loob ng 10 taon. Ang bawat hakbang niya palayo sa hotel ay tila pagtanggal ng isang mabigat na pasanin sa kanyang likuran. Sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang linis ng hangin, malayo sa polusyon ng kasinungalingan ng mga De Vega. Saan tayo pupunta, Winona? Ang mahinang tanong ni Wade habang inaalalayan siyang sumakay sa isang simpleng sasakyan. Walang driver na nakasuot ng uniforme, walang mamahaling logo sa harap, ngunit ang pakiramdam ni Winona ay mas ligtas siya rito kaysa sa anumang bulletproof na limousine. Tumingin si Winona sa bintana, pinapanood ang mga ilaw ng hotel na unti-unting lumiliit. Sa lugar kung saan ang bawat tahi ay may katotohanan, Wade. Sa lugar kung saan hindi kailangang magsuot ng maskara para lamang mahalin. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Wade. Hinawakan niya ang kamay ni Winona, isang mahigpit na hawak na nagsasabing hindi na niya ito bibitiwan kailanman. Uuwi na tayo, Winona, tapos na ang gabi. Ngunit sa loob ng sasakyan ng mga pulis, habang dinadala si Doña Wilhelmina sa istasyon, ang matanda ay nananatiling nakatulala sa litrato. Ang babaeng nasa larawan ay may suot na kaparehong kwintas na suot ni Cheska, ngunit may isang lihim na nakasulat sa likod ng litrato na tanging si Wilhelmina lamang ang nakakaalam ng kahulugan. Ang mensahe ay nakasulat sa lumang tinta, kupas, na ngunit malinaw pa rin. Ang tunay na tagapagmana ay palaging babalik para sa kanyang korona, Wilhelmina. Hindi mo mapapatay ang katotohanan sa pamamagitan ng paglibing dito sa putik. Naramdaman ni Wilhelmina ang isang matinding panginginig na hindi nanggagaling sa lamig ng aircon ng sasakyan. Isang katotohanang mas malaki pa sa anumang kaso ng fraud ang nagsimulang gumapang sa kanyang isipan. Sino nga ba ang nanay ni Winona? At bakit ang mukha nito ang tila multong bumabangon mula sa nakaraan upang bawiin ang lahat ng ninakaw ni Wilhelmina sa loob ng 3 dekada? Habang ang sasakyan ay dahan-dahang lumalayo, isang maliit na bagay ang kumislap sa kamay ni Winona. Ito ang misteryosong microchip na nakuha niya sa loob ng kanyang gown. Hindi niya ito ibinigay sa mga pulis. May isang dahilan kung bakit ito itinago ng kanyang ama sa loob ng telang yon. Wade, bulong ni Winona habang nakatitig sa chip. May isa pang pinto na kailangan nating buksan. Isang pintong mas malalim pa sa lahat ng galit na ito. Minsan, ang pinakamahirap na bahagi ng paglaya ay hindi ang paglabas sa rehas, kundi ang pagtanggal sa tanikala na nakapulupot sa iyong sariling puso. Ang bulong na ito ni Wade ay tila isang haplos ng hangin habang nakaupo si Winona sa isang lumang bangko sa loob ng maliit na talyer ng lalaki. Malayo na sila sa maingay at mapanghusgang mundo ng Makati. Dito, ang tanging maririnig ay ang mahinang pagaspas ng mga dahon at ang malayong tunog ng alon sa dalampasigan. Ang amoy ng sariwang tabla at barnis ay mas mabango pa sa anumang mamahaling pabango na naamoy ni Winona sa loob ng 10 taon. Hinubad ni Winona ang itim na coat ni Wade. Tiningnan niya ang kanyang sarili. Ang trahe de boda ay punit-punit na.
Ang mga mamahaling lace ay nakalaylay na lamang na parang mga sugat sa kanyang katawan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya nararamdaman ang kahihiyan. Nararamdaman niya ang gaan. Inilabas niya ang maliit na microchip mula sa kanyang palad. Sa tulong ng isang lumang laptop ni Wade, dahan-dahan nilang binuksan ang mga file na nakatago rito. Habang lumilitaw ang mga dokumento sa screen, ang mga mata ni Winona ay unti-unting namulat sa isang katotohanang mas madilim pa sa kanyang inaasahan. Ang microchip ay naglalaman ng mga scanned copies ng mga liham mula sa kanyang pumanaw na ama. Doon ay nakasulat ang buong kwento. Si Doña Wilhelmina ay hindi kailanman naging isang tunay na De Vega. Siya ay isang hamak na tauhan lamang sa mansyon noon na nagnakaw ng identidad ng tunay na tagapagmana, ang nanay ni Winona, matapos ang isang trahedya sa dagat 3 dekada na ang nakalilipas. Wade! Ang nanginginig na tinig ni Winona habang binabasa ang huling bahagi ng sulat. Ang nanay ko, siya ang tunay na anak ng mga De Vega. Ninakaw ni Wilhelmina ang lahat, ang pangalan, ang yaman, at ang buhay na dapat ay sa amin. Kaya kanya kinamumuhian, Winona. Ang malalim na sagot ni Wade, ang kanyang kamay ay nakapatong sa balikat ng babae. Dahil ang bawat tingin niya sa iyo ay paalala ng kanyang malaking kasinungalingan. Ikaw ang buhay na ebidensya ng kanyang krimen. Biglang uminit ang cellphone ni Wade. Isang tawag mula sa istasyon ng pulisya. Ito ay si Winston. Sa kabila ng lahat, nagawa pa nitong tumawag para sa isang huling pagtatangka ng gaslighting. Winona, please, pakinggan mo ako. Ang boses ni Winston sa kabilang linya ay basag, puno ng desperation at huwad na pagsisisi. Mom forced me to do everything. Alam mong mahal kita, di ba? I'll make it up to you. Just tell the police na nagkamali ka lang ng mga dokumento. Save me, and we can start over. I can give you everything you want, just like before. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Winona. Everything, Winston. Kaya mo bang ibalik ang 10 taon na kinuha niyo sa akin? Kaya mo bang idikit ang bawat piraso ng dangal ko na pinunit mo sa harap ng lahat? Winona, don't be like this. You're nothing without the De Vega name. Sino ang tatanggap sa'yo? Isang Tyler lang ang nanay mo. Ang sigaw ni Winston, ang tunay na kulay ay muling lumalabas. Mali ka, Winston. Ang malamig na sagot ni Winona. Ang nanay ko ang tunay na De Vega. At ikaw ay anak ng isang taong sumira sa buhay ng iba. Paalam, Winston. Doon mo na lang pagtagpi-tagpiin ang sarili mong mga paliwanag. Malamig, ngunit matatag na wika ni Winona. Pinatay niya ang tawag at dahan-dahang ibinaba ang cellphone. Para bang may mabigat na tinik na matagal nang nakabara sa kanyang dibdib, ang tuluyang naalis. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang mga luhang pilit na umaakyat sa kanyang mga mata. Tumayo siya at kumuha ng isang maliit na kandila. Sa labas ng tahimik na talyer, sa ilalim ng maliwanag na buwan, maingat niyang inilatag ang kanyang trahe de boda. Ang damit na minsang sumisimbolo ng kanyang mga pangarap. Isa-isa niyang ginupit ang mga natitirang hibla nito. Bawat hiwa ay tila pagpapaalam sa nakaraan. Bawat piraso ay tanda ng isang sugat na unti-unti niyang tinatahak patungo sa paghilom. Isa-isa niyang inihulog ang mga piraso ng puting tela sa isang maliit na sisidlan ng apoy. Ang tunog ng paglamon ng apoy sa seda ay tila isang awit ng paglaya. Ito ang kanyang golden moment. Pinanood niya ang mga itim na abo na tinatangay ng hangin patungo sa dagat. Ang bawat pirasong nasusunog ay isang alaala ng sakit na tuluyan na niyang binibitawan. Sa sandaling iyon, hindi siya isang biktima. Hindi siya isang martir. Siya ay isang babaeng muling isinisilang mula sa sariling abo. Handa ka na bang malaman ang huling lihim? Ang tanong ni Wade habang nakatingin sa isang folder na hindi pa nila nabubuksan sa chip. Nakalagay doon ang isang mapa ng isang lumang bahay sa probinsya ng Batanes. Ang bahay kung saan dinala ng ama ni Winona
ang kanyang ina. Bago ito pumanaw, may isang bagay na nakabaon sa ilalim ng punong nara sa likod bahay na yon. Isang bagay na hindi kayang nakawin ng kahit sinong De Vega. Kailangan nating pumunta doon, Wade. Bulong ni Winona. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bagong pag-asa. Ngunit sa gitna ng kanilang paghahanda, isang anino ang nakita nilang nakatayo sa labas ng bakod ng talyer. Isang babaeng balot ng itim na tela. Ang mga mata ay puno ng takot at desperasyon. Si Cheska. Winona, tulungan mo ako. Papatayin nila ako. Ang nanginginig na boses ni Cheska ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Pinsan, maawa ka. Wala na akong matakbuhan. Hinahabol ako ng mga taong pinagkakautangan ni Winston. Akala nila, nasa akin ang pera. Pero wala. Kinuha na ng bangko ang lahat. Ang boses ni Cheska ay basag, puno ng panginginig, habang nakaluhod siya sa labas ng bakod ng talyer ni Wade. Wala na ang nagniningning na reyna ng Makati. Ang kanyang pulang gown ay punit-punit na sa laylayan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay tila dalawang malalim na balon ng takot. Sa kanyang leeg, nakasabit pa rin ang mga perlas ni nanay. Ngunit tila ba ang mga hiyas na yon ay nagmistulang isang mabigat na pamatok na sumasakal sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Winona. Hinawakan niya ang kwintas, ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya sa kanyang nakaraan. Sa isang mabilis, ngunit banayad na galaw, kinalas ni Winona ang lock nito. Ang kalansing ng mga perlas habang bumabalik ang mga ito sa palad ni Winona ay tila tunog ng isang huling paghatol. Ang mga perlas na ito ay hindi para sa isang magnanakaw. Cheska. Ang boses ni Winona ay walang halong galit, kundi isang malalim na pagkahabag. Umalis ka na. Ibibigay ko sa iyo ang huling perang natitira sa pitaka ko para makalayo ka. Pero huwag mo nang asahan na bubuksan ko ang pintong ito para sa iyo. Ang bawat pagkakataon ay may hangganan at ang sa iyo ay matagal nang natapos. Nang makaalis si Cheska sa dilim, iniwan ni Winona ang lahat ng ingay ng lungsod. Kasama si Wade, naglakbay sila patungo sa malayong hilaga, sa Batanes, kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo sa isang walang hanggang yakap. Ang amoy ng sariwang damo at ang alat ng hangin mula sa dagat ay tila mga gamot na dahan-dahang nagpapahilom sa mga sugat ng kanyang kaluluwa. Narating nila ang isang lumang bahay na bato na nakatayo sa gilid ng bangin. Sa likuran nito, isang dambuhalang punong nara ang nakatayo. Ang mga sanga nito ay tila mga bisig na naghihintay sa kanilang pagbabalik. Dito dinala ni tatay si nanay bago ako isilang, bulong ni Winona habang hinahaplos ang magaspang na balat ng puno. Dito itinago ang katotohanang pilit nilang binura. Gamit ang isang lumang pala, dahan-dahang hinukay ni Wade at Winona ang lupa sa ilalim ng puno. Matapos ang ilang sandali, tumama ang bakal sa isang matigas na bagay, isang kahoy na kahon, balot ng makapal na plastik at natatabunan ng lumot. Nang buksan ito ni Winona, hindi ginto o hiyas ang bumungad sa kanya. Doon, sa loob ng kahon, ay ang orihinal na dokumento ng pagkapanganak ng kanyang ina, isang lumang tala-arawan na sulat kamay ng tunay na Doña de Vega, at isang locket na naglalaman ng larawan ng isang sanggol. Si Winona. Ito ang pruweba, Wade. Ang nanginginig na sabi ni Winona. Isang butil ng luha ang pumatak sa lumang papel, ngunit hindi ito luha ng pighati. Ito ay luha ng tagumpay. Hindi lang ako isang Thailor. Ako ang huling binhi ng pamilyang pinagsamantalahan nila. Ang kanyang golden moment ay dumating nang maupo siya sa damuhan, pinapanood ang pagsikat ng araw sa abot-tanaw ng Batanes. Naramdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit sa Makati, ang mga sampal ni Wilhelmina, ang pagtataksil ni Winston, ang kahihiyan sa gala, ay tila mga anino na lamang na naglalaho sa liwanag. Sa loob ng ilang linggo, binuksan ni Winona ang isang maliit na siomai, atelier,
sa loob ng bahay na bato. Hindi na siya nanahi para sa mga taong mapagmataas. Ang kanyang mga kamay ay gumagawa na ng mga simpleng kasuotan para sa mga kababaihan sa isla gamit ang mga tradisyonal na tela na may disenyo ng pag-asa. Si Wade ay laging nasa tabi niya. Ang tunog ng kanyang pagkatam sa kahoy ay nagsisilbing musika sa katahimikan ng kanilang bagong buhay. Ngunit isang hapon, habang abala si Winona sa pag-aayos ng isang asul na tela, isang puting sobre ang dumating mula sa Koreo. Ito ay galing sa abogado ng estado. "Winona," tawag ni Wade. Ang kanyang mukha ay seryoso. May balita mula sa kulungan. Binasa ni Winona ang sulat. Si Winston ay nasangkot sa isang gulo sa loob ng selda at nagnanais na makita siya sa huling pagkakataon para sa isang formal na pag-amin. Samantala, si Doña Wilhelmina ay unti-unti nang nawawala sa katinoan. Tinatawag ang pangalan ng nanay ni Winona sa bawat sandali ng kanyang pag-iisa sa loob ng institusyon. "Pupunta ka ba?" tanong ni Wade. Tumingin si Winona sa dagat, sa malalakas na alon na humahampas sa mga bato. Ang kanyang puso ay payapa na, ngunit alam niyang may isang huling tahi pa siyang kailangang tapusin bago tuluyang isara ang kabanata ng kanyang buhay sa mga De Vega. "Kailangan kong harapin ang anino, Wade," bulong ni Winona, "para hindi na ito muling sumunod sa akin sa liwanag." Habang naghahanda siya para sa huling paglalakbay, pabalik sa Maynila, isang hindi inaasahang balita ang lumabas sa radyo. Isang malaking sunog ang naganap sa lumang mansyon ng mga De Vega sa Makati. Ang lahat ng karangyaan, ang lahat ng alaala ng kasinungalingan, ay dahan-dahang nilalamon ng apoy. Ang bawat abo na itinatangay ng hangin mula sa mansyong ito ay tila mga piraso ng isang masamang panaginip na dahan-dahang naglalaho. Sa wakas, ang lupang ito ay malinis na mula sa mga kasinungalingang itinanim ninyo sa loob ng 3 dekada. Nakatayo si Winona sa harap ng guho ng mansyon ng mga De Vega sa Makati. Ang amoy ng usok at basang uling ay nanunuot pa rin sa hangin. Kahit ilang araw na ang nakalipas mula nang lamunin ng apoy ang bawat sulok ng marangyang tahanan. Wala na ang dambuhalang chandelier, wala na ang mga mamahaling estatwa, at wala na ang silid-aklatan kung saan nabuo ang mga balak na sumira sa kanyang buhay. Ang tanging natira ay ang mga itim na pader na tila mga kalansay ng isang imperyong itinayo sa buhangin. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa bulsa ng kanyang simpleng cotton coat. Sa tabi niya, si Wade ay nananatiling tahimik. Ang presensya nito ay tila isang matibay na haligi na nagbibigay sa kanya ng lakas upang harapin ang huling bahagi ng kanyang misyon. Mula sa Makati, nagtungo si Winona sa piitan kung saan nakapiit si Winston. Ang tunog ng mga bakal na pinto na bumubukas at nagsasara ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Isang tunog na dati ay kinatatakutan ni Winona, ngunit ngayon ay tinatanggap niya bilang bahagi ng katarungan. Sa likod ng makapal na salamin, nakita niya si Winston. Wala na ang mamahaling suit, wala na ang mapagmataas na tingin. Nakasuot ito ng unipormeng kulay kahel. Ang kanyang mukha ay payat at ang kanyang mga mata ay tila dalawang madilim na kuweba ng pagsisisi at galit. "Winona," ang boses ni Winston sa intercom ay basag at mahina. "Dumating ka. Alam ko, alam kong hindi mo ako matitis. Ipa-withdraw mo na ang kaso, please. Ang mga ebidensya, ang microchip. Sabihin mo na nakuha mo lang yan sa maling tao. I can still save what's left of the estate. Magkasama nating babawiin ang lahat." Tiningnan ni Winona ang lalaking minahal niya ng 10 taon. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang naramdamang kahit anong kirot. Ang nakikita niya ay isang estranghero na pilit pang kumakapit sa isang anino. "Hindi ako naparito para iligtas ka, Winston." Ang balamig na sagot ni Winona. "Naparito ako para ibigay sa iyo ang huling regalong ginawa ko para sa iyo."
Inilabas ni Winona ang isang maliit na balot. Sa loob nito ay isang simpleng t-shirt na gawa sa pinakamagaspang na tela, ngunit maayos ang bawat tahi. Ako ang gumawa niyan. Isang paalala na ang bawat tahi ay may katumbas na pananagutan. Iyan ang huling serbisyong matatanggap mo mula sa akin bilang asawa. Ang huling utang na loob ay binabayaran ko na ngayon. Winona, you're a De Vega. Huwag mong itapon ang lahat para sa isang Taylor sa probinsya. Sigaw ni Winston, ang kanyang mga kamay ay pilit na hinahampas ang salamin, na lumilikha ng isang mapurol na tunog ng pagkadesperado. Mali ka, Winston, ang mahinang sabi ni Winona habang tumatayo. Ang pangalang De Vega ay hindi kailanman naging sayo. Ito ay sa nanay ko, at ngayon ito ay akin na. At gagamitin ko ang yaman na natira hindi para sa luho, kundi para sa mga taong katulad kong pinagsamantalahan ninyo. Tumalikod si Winona, iniwan ang huling sigaw ni Winston na unti-unting nilalamon ng katahimikan ng selda. Ang huling hintuan niya ay ang institusyong kinalalagyan ni Doña Wilhelmina. Doon, sa isang silid na nababalutan ng puti, nakita niya ang matanda na nakaupo sa tabi ng bintana. Hawak ni Wilhelmina ang isang piraso ng puting tela. Pilit itong tinatahi gamit ang kanyang mga daliri kahit wala naman siyang hawak na karayom o sinulid. Kailangan kong tapusin ang damit ni Beatriz. Darating siya. Darating ang tunay na reyna, ang bulong ni Wilhelmina. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang kanyang isipan ay tuluyan ng naligaw sa labirinto ng kanyang sariling mga kasinungalingan. Hindi na lumapit si Winona. Pinanood niya ang matanda mula sa malayo. Nadarama ang isang uri ng kapayapaan na hinaluan ng lungkot. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa anyo ng kulungan. Kung minsan, ito ay dumarating sa anyo ng pagkakabilanggo sa sariling konsensya. Pagsapit ng hapon, pumalik si Winona at Wade sa Batanes. Doon, sa tuktok ng isang burol na nakaharap sa dagat, inilabas ni Winona ang locket ng kanyang ina. Hinayaan niyang humalik ang hangin sa kanyang mukha. Ang kanyang golden moment ay ang sandaling hinawakan ni Wade ang kanyang kamay sa gitna ng paglubog ng araw. Hindi sila nag-usap, ngunit ang bawat tibok ng kanilang puso ay nagkakaisa sa isang pangako ng bagong simula. Ang mga daliri ni Winona, na dati ay punong-puno ng mga sugat mula sa karayom, ngayon ay maayos na at malaya. Wade! Bulong ni Winona. Salamat sa paghihintay sa akin sa dulo ng bawat tahi. Isang matamis na ngiti ang isinagot ni Wade bago dahan-dahang inihilig ang kanyang ulo sa balikat ni Winona. Ang tunog ng mga alon sa ibaba ay tila isang himno ng pasasalamat. Naglakad silang dalawa pabalik sa bahay na bato, kung saan naghihintay ang kanyang bagong syuongmay. Ang mga bintana nito ay nakabukas, hinahayaang pumasok ang liwanag ng buwan. Ang bawat tela sa loob ay handa na para sa mga bagong disenyo, hindi na ng pighati, kundi ng tunay na kaligayahan. Ngunit bago pumasok sa loob, tumigil muna si Winona. Tumingin siya sa malawak na kalangitan at bumulong sa hangin. Nanay, tatay, tapos na ang laban, maaari na kayong magpahinga ng payapa. Isang taon na ang lumipas mula nang huling humagupit ang bagyo sa buhay ni Winona. Ngayon, sa ilalim ng dambuhalang langit ng Batanes na kasing asul ng pinakamahalagang sapiro, nakaupo siya sa balkonahe ng kanyang atelier. Ang amoy ng sariwang luntian at ang alat ng hangin mula sa dagat ay tila mga tapat na kaibigan na bumabalot sa kanyang pagkatao. Wala na ang mabigat na halimuyak ng mga mamahaling pabango ng Makati na dati ay sumasakal sa kanyang bawat hininga. Dito, ang bawat hininga ay malaya. Sa loob ng kanyang maliit na suongmay na tinawag niyang ang bagong tahi, ang tunog ng makina ay hindi na isang kaba, kundi isang himig ng pag-asa. Ang mga daliri ni Winona ay maingat na humahaplos sa isang puting tela. Hindi ito isang trahe de boda para sa isang marangyang kasal, kundi isang simpleng binyag na damit
para sa isang sanggol sa kanilang komunidad. Ang bawat tusok ng karayom ay puno ng pagmamahal, isang sining na hindi na kailangang magtago ng anumang lihim. Pumasok si Wade sa silid. Bit-bit ang 2 tasa ng mainit na tsaa. Ang bawat hakbang niya sa kahoy na sahig ay nagbibigay ng isang uri ng katiyakan kay Winona. Isang katiyakang hindi siya kailanman muling mag-iisa sa gitna ng dilim. Huminto si Wade sa likuran niya at dahan-dahang ipinatong ang kanyang mga kamay sa balikat ni Winona. Hindi ito ang haplos ng isang nagmamay-ari, kundi ang haplos ng isang kabiyak na handang sumuporta sa bawat pangarap. Tapos na ang huling order para sa linggong ito, Winona. Ang mahinang sabi ni Wade. Ang kanyang boses ay may dalang ngiti. Oras na para magpahinga ang mga kamay na ito. Humarap si Winona sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng dambuhalang liwanag ng papalubog na araw. Alam mo, Wade, dati akala ko ang halaga ko ay nakadepende sa kung gaano kaganda ang damit na nagagawa ko para sa ibang tao. Pero ngayon, napagtanto ko na ang tunay na kagandahan ay nasa bawat tahi ng pag-asang ibinibigay ko sa sarili ko. Nabalitaan nila noong nakaraang buwan ang tungkol kay Winston. Ang bawat apela nito sa korte ay ibinasura at mananatili siya sa likod ng rehas sa loob ng mahabang panahon. Si Doña Wilhelmina naman ay tuluyan ng nanirahan sa isang mundo ng gunita kung saan ang tanging natatandaan niya ay ang kanyang pagkatalo. Wala silang naiwan kundi ang mga abo ng kanilang sariling kasamaan. Ngunit para kay Winona, ang paghihiganti ay hindi na mahalaga. Ang tunay na katarungan ay ang kanyang kakayahang gumising sa umaga nang walang takot at matulog sa gabi nang may malinis na konsensya. Napatawad na niya ang kanyang sarili sa 10 taon ng pananahimik. Napatawad na niya ang kanyang nakaraan dahil ito ang nagturo sa kanya kung paano pahalagahan ang kasalukuyan. Hinawakan ni Winona ang locket sa kanyang leeg. Ang larawan ng kanyang mga magulang ay tila nakangiti sa kanya. Ang sirang belo ay hindi na simbolo ng kanyang kahihiyan. Ito ay naging pataba sa lupa kung saan sumibol ang isang bagong Winona. Isang babaeng matatag, marangal, at tunay na malaya. Let's go to the shore? Tanong ni Wade. Iniaalok ang kanyang kamay. Yes, let's go. Sagot ni Winona, mahigpit na humawak sa kamay ng lalaking nagturo sa kanya na ang pag-ibig ay hindi kailangang masakit para maging totoo. Naglakad silang dalawa pababa sa dalampasigan, ang kanilang mga anino ay mahaba sa buhanginan. Tila ba nagbubukas ng isang bagong kabanata na wala ng katapusan. Sa bawat hampas ng alon, ang bawat alaala ng pighati ay dahan-dahang tinatangay ng dagat, hanggang sa ang tanging natira ay ang kapayapaan ng kanilang bagong simula. Ang sining ng buhay para kay Winona ay hindi sa kung gaano kaperpekto ang pagkakatahi ng bawat bahagi, kundi sa kung paano mo muling ididikit ang mga punit-punit na piraso upang makabuo ng isang bagong obra maestra. Doon, sa gitna ng paghalik ng dagat sa langit, natagpuan ni Winona ang kanyang tunay na tahanan. Isang tahanang binuo ng sariling mga kamay, pinagtibay ng katapatan, at binalutan ng walang hanggang pag-asa. Sa dulo ng bawat tahi, natagpuan ni Winona ang kanyang tunay na tahanan, isang tahanang binuo ng sariling mga kamay, pinagtibay ng katapatan, at binalutan ng walang hanggang pag-asa. Dito nagtatapos ang paglalakbay ni Winona, ngunit ang aral ng kanyang buhay ay mananatiling buhay sa ating mga alaala. Maraming salamat sa inyong pagtitiyaga at pakikinig mula sa simula hanggang sa huling kabanata. Isang malaking karangalan para sa akin ang makasama kayo sa bawat sandali ng inyong araw, habang kayo ay abala sa inyong mga tahanan o nagpapahinga pagkatapos ng mahabang pagtatrabaho. Aaminin ko, habang binubuo ko ang kwentong ito, may mga pagkakataong nanginginig ang aking mga daliri at bumibigat ang aking puso. Lalo na noong isinusulat ko ang bahagi kung saan ang bawat sakripisyo ni Winona
ay itinapon at binaliwala ng mga taong inakala niyang pamilya. Ramdam ko ang bawat patak ng kanyang luha dahil ang kwentong ito ay hango sa mga tunay na damdamin at karanasang madalas nating makita sa ating paligid. Mga kwento ng mga kababaihang tulad ninyo na may pusong tila bakal sa katibayan, ngunit may kaluluwang kasing lambot ng seda. Nais kong baunin ninyo ang mensahe na ang pag-asa ay parang isang maliit na kandila sa gitna ng malakas na hangin. Maaaring ito ay kumukurap, ngunit hanggat mayroon tayong tiwala sa ating sariling kakayahan at pananampalataya sa katarungan, hindi ito kailanman mamamatay. Ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong nakasakit sa atin, kundi para sa ating sariling kalayaan upang muli tayong makangiti sa sikat ng araw. Bago tayo maghiwalay, nais ko kayong tanungin, sa tingin niyo ba ay naging sapat ang naging kapalaran ni na Winston at Wilhelmina? O kung kayo ang nasa lugar ni Winona, kaya niyo rin bang iwanan ang lahat ng yaman at marangyang pangalan para sa isang tahimik na buhay sa probinsya kasama ang isang taong tulad ni Wade? Napakahalaga sa akin na malaman ng inyong saloobin tungkol dito. Ibahagi niyo sana ang inyong mga nararamdaman sa ating comment section dahil bawat salita ninyo ay nagbibigay ng inspirasyon sa akin na gumawa pa ng mga ganitong kwento ng pag-asa. Kung ang paglalakbay na ito ay nagbigay ng kahit konting kulay o aral sa inyong araw, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating channel para hindi kayo mahuli sa ating mga susunod na pagtatanghal. Maraming salamat muli sa inyong walang sawang suporta at pagmamahal. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod nating kwento. Naway manatiling puno ng pag-ibig at pag-asa ang inyong mga puso. Mag-iingat kayong lahat.